Hindi para sa'yo ang forex trading kung ikaw ang lahat ng nasa listahan na to. Nako, huwag ka na lang muna kasi mag-start kasi baka masayang ang effort mo, masayang time mo, at worse, maubos lang yung savings mo. Sige, isa-isayin natin yan and kung paano ka pwede pa mag-improve. So, ready ka na? Let's go! So, number 1, hindi para sa'yo ang forex trading kung naghahanap ka ng get-rich-quick scheme. So, hindi na kita masisisi kasi nga baka kailangan mo na ng pera ngayon, pambayad ng bills, pambayad ng tuition, at kung ano-ano pa. Pero, hindi para sa'yo ito kung naghahabol ka pa rin sa mga bayarin. Ang pinakaayaw ko na mangyari sa'yo is ma-pressure ka na umincome, kumita sa pagtitrade mo nang di ka nakapag-isip ng maayos. At kapag nangyari yun, nako, malaki ang chance na mag-incur ka ng losses or worse, masusunog yung pera mo. So kung may nakilala ka or may nakita ka na nagsasabing buy sell lang talaga yan, nako, wag kang maniniwala dun. Kasi again, kung ganun lang siya kadali, sana lahat na mayaman. So number 2, hindi para sa yung forex trading kung naghahanap ka ng one-time, big-time na profit. So ibig sabihin lang nito, kung yung $200 mo, gusto mo maging $10,000 in a span of 1 month, 3 months. Hindi ko naman sinasabi na imposible yun, pero sobrang highly improbable talaga siya. Kung mangyari kasi sa'yo yun, nako, sobrang swerte mo talaga. Pero, medyo close to impossible na talaga na maulit mo siya. In short, hindi ganun ka-sustainable yung ganung klaseng way sa forex trading. Kung gusto mo talaga magkaroon ng sustainable, long-term income, usually ang mga income lang dyan, 2%, 5%, 10%, malaki na nga yung 20%. So, forex trading, hindi talaga siya pang one-time, big-time na profits. More on long-term, small percentages, yet sustainable na income. So, ganun. Usually talaga yung $200 gusto nila maging $10,000 or baka nga $20,000 or $100,000 in a span of 2 months, 3 months. Pero ito, papakitaan kita ng mas sustainable na way. So, let's say initial deposit mo na sa $1,000 and then monthly, nag-add ka lang ng around $100. Tapos, kumikita ka ng, let's say, 10% monthly. In 3 years, pag tinuloy-tuloy mo to, ang magiging total deposit mo ay around nasa $4,600. Pero, dahil sa compounding interest, yung account balance mo magiging $60,825 US. So, isipin mo na lang yung 4,600 mo, naging more than $60,000 in just 3 years. And sobrang mas malaki talaga yung possibility na ganito mangyari kasi yung 200 mo, gagawin mong $10,000 in 1 month, 2 months. And number 3, kung ayaw mo mag-undergo ng tamang proseso ng pag-aaral. Isipin mo na lang ganito, lawyer, ilang years nag-aral. Doctor, ilang years nag-aral. Engineer, ilang years nag-aral. Tapos gusto ng iba, nalaman yung forex trading today, next week gusto nila, kumikita na sila ng malaki. Remember, lahat ng true success, it really takes time. Hindi lang basta time, it really takes hard work. When I say hard work, hindi lang yung hard work sa pag-trade mismo doon sa live, hard work doon sa pag-aaral. Paano ka mag-aaral ng mabuti? Siyempre, take notes ka sa mga modules, magpa-participate ka sa mga Q&A, iba-backtesting mo ng ilang beses yung strategy mo, tapos itatry mo sa demo account. So doon pa lang sa mga sinabi ko, hindi pa nga kumpleto yun, pero makikita mo na talaga na it takes hard work. Wala talagang madali. Yes, like ko sinasabi, simple lang naman yung forex trading, pero simula, para ka talaga nag-aral ng bagong language. As in, wala kang idea at all. Paano pronounce yan, paano ba spell yan, paano isulat yan. So tandaan natin lagi na forex trading will require continuous growth, continuous improvement of your skills. Kahit kami, once a week, nagsishare kami ng mga knowledge, ng mga kanya-kanyang challenges or trades sa isa't isa. Kasi naniniwala talaga kami, when you stop growing, you stop learning, and when you stop learning, you stop earning. Di ba nga may graph na kung ano yung skill mo, doon din yung income mo. So, hindi pwede mauna yung income bago yung skill. And number 4, kapag baon ka sa utang. So, ano yung sabihin nito? Ibig sabihin lang nito, baon ka sa utang, tapos, umasa ka sa pagtitrade mo para bayaran lahat ng utang mo. Sa pagtitrade kasi, hindi laging may opportunity. Pero kailangan mong kumita ng pera, anong gagawin mo? Hindi ka susunod sa trading plan mo, bahala na ititrade mo kasi kailangan mo ng income. So I suggest, pag baon ka sa utang, pwede naman. Pero make sure na may other sources ka of income. Again, like ko sinasabi, yung forex trading should be your second source of income or third or fourth source, not your primary source of income. Except na lang, sobrang lupit mo na, ilang years na experience mo, tapos malaki na yung tinitrade mo na capital. Or ilang beses ka na nakapasa sa mga prop firms. Lalo na pag simula ka pa lang kasi, ang like kong sinasabi, you cannot trade money that you cannot afford to lose.
Kasi sa dami ng kilala kong successful na trader, halos lahat sila, 99% ng kilala ko, bago naging successful, nasunugan muna ng account. May explain lang ako na illustration na nakuha ko sa book ng Atomic Habits by James Clear. So dito, yung y-axis, yan yung results, or change, or skill. Dito sa baba, yung time. Pwedeng months, pwedeng years. Usually, ang expectation ng taon pag nagsimula sila at nag-aral sila, habang tumatakbo yung oras, mas nagkakaroon sila ng results. Yan yung expectation. Pero ang reality is, ganito siya. Okay? Sa umpisa, sobrang tagal talaga ng results. Minsan nga, pag gumaganon-ganon pa yun sa baba. And then, boom! Yun. Yan usually talaga yung nangyayari. And yung gitna nun, ang tawag doon is yung valley of disappointment. Ayun yung gusto mo na mag-quit. Ayun yung sinasabi mo na para sa'yo ba talaga to? Ayun yung dinadoubt mo na kung meron ba talagang kumikita dito. Ayun yung sinisisi mo na lahat ng mga tao. Pero again, pag tinuloy-tuloy mo yan, katulad ng ibang successful na tao na hindi nag-quit, bigla makikita mo na lang magko-compound yung results mo, magko-compound lahat ng inaral mo, magko-compound yung lahat ng habits mo na ginawa mo everyday, then magugulat ka na lang, boom, tuloy, continuous na yung results mo. And number 5, ito, favorite nyo to, if you are impatient. Believe it or not, 80% of the time ng forex trader ay naghihintay. Anong hinihintay nila? Naghihintay sila ng close to perfect na setup based dun sa trading plan nila. 20% of the time lang yung trading and analyzing. More on waiting talaga. Ako, usually, ang trades ko per week nasa 3. May mga times na wala. Meron pang isang buwan na 1-2 lang yung trades ko dahil wala akong makita na setup. Mas okay na hindi ka mag-trade kasi mag-trade ka na hindi according sa trading plan mo. Kasi again, sobrang magiging inconsistent yung trades mo kapag ganun. So kung sa tingin mo pasado ka dun sa 5 binanggit ko kanina, it means na ready ka na i-multiply yung savings mo through forex trading. At kung gusto mo ma-jumpstart yung forex trading journey mo, may ginawa ako na masterclass para sa'yo. Ang gagawin mo lang is click mo lang yung link sa baba and register ka lang. Kita-kits tayo doon.